Magpapatuloy po tayo. Kanina sinabi ko sa inyo na ang kahulugan ng word na enthusiasm o yung punong-puno ng kasiglahan comes from the word theos, which means God. So, ang tunay na fan ay the real fan is the real fan of Jesus Christ, and we are supposed to be the real fan of Jesus Christ bilang mga Kristiyano. So, ang tunay na tagahanga ay hindi dumarating ng huli. Kung hindi sarado pa ang building, maaga pa lang nandun na sila. Nagkakasiyahan hanggang sa pumasok sa concert o pumasok sa game. So ganun din tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. If you are really a true fan of Jesus Christ, you're early. As a family or as an individual, pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi tayo nagpapahuli. Pangalawa, pangalawang characteristic ng tunay na fan ay real fan don't care when they get home. Hindi siya concerned sa oras. They love it when the game goes overtime. Pag ang concert ay mas mahaba, mas gusto ng tunay na fan. Kaya nga, pag ang singing artist ay kumanta na at nagpaalam on stage, ano ba ang sinisigaw ng mga tagahanga? Ang sinisigaw ng mga tagahanga, naririnig natin, more, more, more. Ibig sabihin, isa pang kanta, o isa pang performance. Yun ang tunay na fan. Ang tunay na fan don't care kahit magkaroon ng extension, kahit mapahaba. They love it when the game is extended. Something is wrong in the house of God. Kapag gustong-gusto na nating lumayas o umalis sa gawain ng Panginoon, something is wrong. Hindi tayo tunay na fan ng ating Panginoong Jesus. Makikita natin kapag merong revival talaga sa gawain ng Panginoon. Tapos na ang service, ang mga tao ayaw pa rin umalis. That's the real fan of Jesus Christ. People still wants to hang around the church. They still want to fellowship. They still want to linger in the presence of the Lord. Yun ang tunay na fan ng ating Panginoong Jesus. Ang susunod, let's move on. Ang tunay na tagahanga ng ating Panginoon never miss a game. A real fan never miss a game. Real fan never miss a concert. Kung meron siyang artistang sinusundan, o kung meron siyang telenobelang pinanunood, they never miss. Natatandaan ko yung mga panahon na yun at hanggang ngayon ganyan dyan sa ating sa Pilipinas, yung telenobela, kahit gaano kahirap makarating sa tahanan dahil sa traffic, pero ang tunay na fan ng isang telenobela, gagawin ang lahat. Kahit pasabihin doon sa driver, "Mama, pakibilisan niyo naman." Pero hindi niya sasabihin kung anong tunay na dahilan, pero ang nasa isip niya, bilisan niyo naman at magsisimula na yung telenovela. Ay, ibig sabihin, we're excited na nandun na tayo. So, real fan never miss a game. In fact, they watch even the replay. Di ba minsan napanood na natin sa yung concert live. Pag uwi natin, pag palabas sa TV at ni-replay, panonoorin pa rin natin. Gusto pa rin nating mapanood. Samantalang napanood na natin ng live. Bakit? Kasi yung lumalabas yung tunay na pagiging tagahanga natin. So, ganun din tayo. Being the real fan of Jesus Christ, we never want to miss a service. Hindi option ang pagdating sa gawain ng Panginoon. It's not an option. Kung hindi ang pagdalo o ang pag-attend sa gawain ng Panginoon, it is a must for all of us. Kinakailangan, kung ikaw ay tunay na fan ng Panginoong Jesus, kinakailangan nating nasa gawain ng Panginoon. Yun ang joy natin. Yun ang excitement natin. I will never miss a service. Natatandaan ko, na may mga times na kahit every day ang service, we will look forward saan ang gawain ng Panginoon. Ano ang gagawin? Is it prayer meeting? Or is it worship? O ito ba ay crusade? We will be there. Nandiyan kami sa paglilingkod ng Panginoon. And even up to now, we don't want to miss a service. Kasi tayo ang tunay na tinatawag na fan ng Panginoong Jesus, at kung nasaan ang gathering, kung nasaan ang fellowship, we want to be there, being the real fan of Jesus Christ. Pang-apat, real fan cannot be denied. They are so determined to see the game.
They file a vacation leave. They will miss classes. They will raise money to be able to come. We cannot be denied. Ganun din tayo. Natatandaan ba ninyo yung si Sakeo? Dumarating at dumadaan ang Panginoong Jesus, and he is a real fan of Jesus. He's so excited. Marami siyang narinig tungkol sa Panginoong Jesus at gusto niyang makita ang Panginoong Jesus. Subalit napakaraming tao. At si Sakeo ay isang maliit na tao. Kaya nakita natin ang sabi ng salita ng Diyos, umakyat siya sa puno para lang niya masumpungan, para lang niya makita ang Panginoong Jesus. I like the spirit of Zacchaeus more than anything else. The joy, the excitement nung marinig niya na itong araw na ito darating at dadaan ang Panginoong Jesus sa kanyang harapan o sa lugar niya in his small town. So he was so excited and he cannot be denied. Ganon din tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo ako mapipigilan sa paglilingkod sa Panginoon. A true fan of Jesus will always find a way na siya ay makarating sa gawain ng Panginoon. Na siya ay makarating sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. At there was a time na kung papipiliin mo ko na my weakness when I was young was sports. So ako ay player, high school, college, naging varsity ako sa UP sa aking college days. So I love sports. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sa tagapagligtas, God has told me, God has helped me to overcome my love for sports. At natabunan na yon ng extreme na pag-ibig ko sa Panginoon. And so I'm beginning to find myself more and more sa gawain ng Panginoon, rather find myself in court. And during that time, I'm a varsity of volleyball. So pinalitan ng Panginoon yung tinatawag na desire ko at excitement ko for sport. And I started to have so much passion for the work of the Lord. Nagsusumpungan ko na ang sarili ko sa Bible study, sa prayer meeting, sa fellowship. And I'm growing and growing. I'm more excited. I cannot be denied. I will do my very best. And I have tested myself. Kahit ang mga magulang ko noon ng hindi pa Kristiyano, there's a challenge na kailangan mo bang gawin ito sa Panginoon? And I have chosen the Lord. Pinili ko ang Panginoon. And my fruit and my reward is my family got saved. Yan ang tinatawag na blessing ko sa pagpili ko sa patuloy na maalab, mainit na paglilingkod sa Panginoon. Isa pa, ang tunay na tagahanga ay kailanman hindi uupo sa likod. Real fan doesn't want to sit down at the back. Kung maaari lang, if we can afford the ticket, alam kong mas mahal umupo sa harapan ang mga tagahanga. Pero kung may pera ka rin lang, ay mas gusto mo na kung merong concert at nandoon ang paborito mong artista, o kung merong sports at naroon ang paborito mong player, kung kaya mo rin lang bumili ng ticket, ang tunay na tagahanga will always sit down in front. They will always choose to be there in the front row. Ganon din tayo sa paglilingkod ng Panginoon. We always want to be there where the presence of the Lord is. We don't want to miss. Kung may altar call, we will go forward. Don't miss the opportunity to be touched by the Lord. Pag mayroong panawagan sa harapan, run! You don't want to miss what the Lord wants to do on that particular day. So, yan po ang tunay na tagahanga ng Panginoon. 3 more. Ang pang-anim, ang tunay na tagahanga, they don't mind paying. Kapag ikaw ay tunay na tagahanga, kung may bayad, ay gagawin mo ang the best mo. You will work extra hard or mag-iipon ka kasi alam mo na kailangan mong bumili ng ticket papunta doon sa venue ng concert o ng game. We don't mind paying. If you are a true fan,
magbabayad ka para lamang makapasok o sa bulwagan o makanood. So gano'n din tayo. In the house of the Lord, we are being fed ng salita ng Diyos. So, giving our tithes, giving our offering, giving our best para sa gawain ng Panginoon, para itaguyod ang gawain ng Panginoon. We don't mind doing that. It's a sacrifice of joy. Hindi napipilitan lang tayo sa ating pagbibigay, kung hindi punong-puno tayo ng kagalakan na makapagbigay sa gawain ng Panginoon, sapagkat alam natin na sa pamamagitan ng ating mga giving, malaki man o maliit, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating tithes o ng ating offering, we expand the kingdom of God. We don't mind paying because we are a true fan of Jesus. Anything that will expand the work of the Lord, anumang bagay para makatulong, kailangan nating mag-sponsor ng bata para maka-attend sa anumang convention o sa anumang seminar. We do that sapagkat yan ang tunay na tagahanga ng Panginoong Jesus. And number 7, real fan memorizes statistic. Ang tunay na tagahanga ay alam niya kung kailan ipinanganak yung kanyang paboritong artista, saan nakatira, um, saan, ano ang paboritong pagkain. Real fan knows the statistic concerning the artist or the player that he loves. So ganun din tayo. Bilang tunay na tagahanga ng ating Panginoon, alam natin yung statistika ng ating Panginoong Jesus, which is the Word of God. Alam natin ang kanyang mga salita. Alam natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alam natin kung ano yung gusto niya para sa atin. At alam din natin kung ano yung ayaw niya para sa atin. And we just know. We know Scripture. We know John 3:16. We know Scripture. We know it by heart. Alam natin ang statistika patungkol sa ating Panginoon kasi tagahanga tayo ng Panginoong Jesus. And lastly, real fans are vocals. Ang tagahanga, ang tunay na tagahanga ay magsasalita yan. Hindi mo siya pwedeng i-tone down. Ang tunay na tagahanga will shout, will rejoice, will clap their hands kapag nandiyan ang tunay na kanyang artista na hinahangaan. So ganun din tayo. Being the real fan of Jesus, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Tayo ay sa kaibigan natin, hindi natin kinakaya ang Panginoon. Sinasabi natin ang naranasan natin sa Panginoon. In fact, you don't even need to preach the Word of God. Just share kung ano ang ginawa ng Panginoon. Na alam mo, ang ganda ng gawain ng Panginoon. Alam mo, ang ganda ng ginawa ng Panginoon sa pamilya namin, yung himala, yung pagpapala. You share it with people and the people will be touched. Because the true fans of Jesus, ang tunay na tagahanga ng Panginoon, they speak. Hindi mo pwedeng, ang tawag sa atin ay busalan ang bibig ng isang tunay na tagahanga kasi magsasalita siya tungkol sa paborito niyang artista o paboritong player. Ganon din tayo. Ang bilang tagahanga ng Panginoong Jesus, magsasalita tayo sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. So I challenge you ngayong umaga sa gawain ng Panginoon to be the true fan of Jesus Christ. Kung tagahanga ka ng artista, tagahanga ka ng player, it's alright. But I challenge you to be the fan of Jesus Christ. Maging tagahanga tayo ng ating Panginoon at tagapagligtas na nagpatawad sa atin ng mga kasalanan at nilinis tayo mula sa ating mga karumihan. Tayo manalangin, Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito na kami ay tinawag mo sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, salamat sa pribilehyo na makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At ngayon ay pinihit mo na ang aming pagiging tagahanga mula sa pagiging tagahanga lamang ng mga tao sa sanlibutan patungo sa pagiging tagahanga sa iyo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na maalab at mainit at punong-puno ng enthusiasm na naglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Cesar, hanggang sa muli po sa pangalan ng Panginoon. Amen.